Pinagpalang araw, and for today's devotion, pag-usapan natin ang pagharap sa mga pagsubok. Alam mo ba yung kwento noong si Mary at si Joseph ay naglalakbay going to Bethlehem kasi manganganak na si Mary at yung bawat bahay na kinakatok nila ay hindi sila pinagbubuksan. Pansamantala lamang silang titira doon hanggang sa makapanganak si Mary. At ending ay ang natagpuan nilang lugar ay isang sabsaban or kulungan ng mga hayop. So sabi sa Lucas 2:7, at siya'y nanganak ng kanyang panganay na anak na lalaki. Binalot niya ito ng mga telang lampin at inihiga sa isang sabsaban, sapagkat walang lugar para sa kanila sa natutuluyan. So inisip ko noon kung ano nararamdaman nila Mary at Joseph na ipapanganak na si Jesus. Dahil sa kalagitnaan ng gabi habang natutulog ang lahat, sila ay naglalakbay, and take note ha, buntis si Mary. So naghahanap sila ng lugar kung saan maaaring manganak si Maria. Maraming beses silang nakaranas ng pagtanggi or rejections mula sa mga tao at siguro yung mga pintuan iniisip nilang magbubukas sa kanila, but at that night maraming saradong pinto. Sa mga sandaling iyon, malamang na taimtim na nananalangin si Mary at si Joseph na makahanap talaga sila ng lugar kung saan pwedeng manganak si Mary. Habang iniisip ko yung sakripisyo nila sa pagsunod sa Diyos, napagtanto ko na pwede naman silang manalangin at hilingin sa Diyos na bigyan na lang sila agad ng komportableng lugar o baka may makita silang medyo magandang, alam mo nun, hotel sa lugar na yon. Kasi pwede naman nilang sabihin na, Lord, sige na, bigyan niyo na lang kami ng mahanapang lugar agad. Kasi total yung dinadala ko naman, yung pinagbubuntis ko naman, ay nanggaling naman sa inyo. Ito ay ating Panginoong Jesus. Pero gayon pa man, ang kanilang puso ay nakaayon sa Diyos at hinarap nila ang kanilang mga pagsubok ng may kasiyahan at kagalakan. Hindi sila nagreklamo sa Panginoon, kundi nagtiwala at umasa sila na makakahanap din sila ng matutuluyan. Sa mga oras na ito, parang napakahirap na manatiling dalisay yung puso sa harap ng Diyos sa gitna ng mga pagsubok. Sa mga oras na yun, maaaring sabihin nila Mary at Joseph, hindi naman ata natin kasama ang Diyos kasi dumadaan tayo sa ganitong pagsubok. Ngunit sa totoo lang, ano man yung sitwasyon natin sa ating buhay, hindi naman tayo pinapabayaan ng Panginoon eh. Meron lang talaga siyang paraan ng pagpapakita sa atin ng kanyang plano sa ating buhay. So ibig sabihin, hindi ibig sabihin na tayo maginhawa sa buhay ay kasama natin ng Panginoon or yun lang yung tanda na ang presensya ng Panginoon kasama natin. Hindi rin naman kahirapan ang magsasabi na hindi tayo sinasamahan ng Panginoon. Ano man ang sitwasyon natin, sumusunod man tayo sa Panginoon, may pagkakilala man tayo sa Panginoon o wala, sa totoo lang lagi naman siyang nandyan eh. At hindi rin dahilan na kapag sinabi natin alagad na tayo agad ng Panginoon, free na tayo na hindi na tayo makakaramdam ng mga pagsubok. The more na makakaramdam tayo ng mga pagsubok. Pero sabi nga ng Panginoon, lagi siyang nandyan. Lagi natin siyang kasama. And that's the reason why Jesus Christ was called Emmanuel, because the message of the Lord is that whatever our circumstances in our life, He is always with us. So, ayun lamang. Shalom!